Sabi po ni Wiro, galing ka daw kay Olive. Oo. Anak, gusto ko mag-sorry sa'yo. Bakit po, Nay? Kasi kahit gaano kagrabehin kasama ang ginawa ng kapatid mong si Oli, hindi ko makuha magalit sa kanya. Sorry, anak. Sakit-sakit ngayon nakikita ko nakakulong siya. Patawarin mo ako kung ganito nararamdaman ko. Ano ka, ha? Nay, naiintindihan ko kung ganyan yung nararamdaman mo. Inaasahan ko na po yan. Anak, total, wala naman nangyaring masama sa ating lahat, di ba? Lalo na kay Muki, maayos naman siya. Baka naman pwedeng palampasin natin to. Ako na nakikiusap sa'yo. Sige na, anak. Huwag mo na ituloy yung kaso laban sa kapatid mo. Pwede, anak. Para sa akin man lang. Kayla! Damn you both! Tinagmum ko na! Ma'am! Ma'am! Tama na po! Kaya pala nahihirapan ako tuwing nakikita ko na nasasaktan siya kasi anak ko siya. Kung nagawa mo nakawin noon si Baby Kyla, hindi na mangyayari yon. Ngayon ako po si Baby Kyla. May balat ka sa likod ng kaliwang hita mo, Muki. Kahit saglit ko lang nakasama si Baby Kyla, hindi ko makakalimutan yon. Kaya walang duda, ikaw ang anak ko. Nagsisinungaling yung babaeng yan! Ako! Ako ang nanay mo! Hindi! Basta sa tayo niyo! Okay? Yan po ba yung sinabi niya sa inyo, Nay? Kilala natin si Olive. Binibilog lang niya yung ulo mo. Hindi, anak. Sigurado naman ako eh. Sigurado ako magbabago siya. Kapag napagamot na natin yung pag-iisip niya, anak, sigurado ako magbabago siya. Tapos, di mo naiisip, yung pamilya natin, mabubuo. Magiging masaya tayo, anak. Magkakasama kayo, tatlong magkakapatid. Si Jade, si Olive na kapatid mo. Gusto kong bumawi sa kanila eh. Kasi nung nawala sila sa atin, doon nagkasakit si Jade eh. Doon nagkasakit si Olive lalo na. Pareho sila nahirapan. Pero mas grabe si Olive, wala. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Bakit paghihirap ni Olive yung iniisip niyo, Nay? Hindi ba tumatak sa isip niyo yung nangulila ako ng ilang taon kay Kyla, kay Muki? Yung paghihirap na pinagdaanan ni Muki sa kamay ni Olive, wala na yon? Anak, hindi. Hindi ganun yun. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Nay! Hindi ganun. Nay! Mas masahol pa yung pinagdaanan ni Muki sa kamay ni Olive. At wala ako para protektahan siya. Naiintindihan ko kung ganyan yung nararamdaman mo. Pero patawarin mo naman ako, Nay. Dahil hindi ko kayang palampasin yung ginawa ni Olive sa anak ko. Ano? Magandang gabi, Nay. Mama. Please, nakikiusap na. Pwede ba pahiramin niyo ako ng cellphone? Tatawagan ko lang yung lawyer ko. Karapatan ko yon. Hello? I need a cell phone. Can you just please give me a cell phone now? Ano ba? Hindi niyo ba ako papansinin? Excuse me? Ayan, sa wakas. Sinabi ng
Sa wakas Anong ginagawa mo dito? Hindi ko ba pwedeng bisitahin yung kidnapper ng anak ko? Enjoy na enjoy ka ba sa bagong trono mo? Sa seldang yan? Is that why you came here? To gloat? Para insultuhin ako? Sorry ka na lang, because you'll never see me defeated. Papunta na dito si Astrid tsaka ang lawyer ko para ilabas ako dito. At sa tingin mo makakapagpiyansa ka? Pwede naman siguro. Pero ayon sa natanungan ko, malabong maayos yung mga papeles mo kasi weekend ngayon eh. At ayon din sa kanya, mukhang malabo ka makapagpiyansa sa mga kaso mo. No! I have money. Lahat kaya kong bayaran. Pati ikaw. Ang tindi mo rin, no? Akala mo maabswelto ka sa patong-patong na kasong isinampas sa'yo? Kaya ba inuuto mo si nanay para iulong ko yung kaso laban sa'yo? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Alam na alam ko yung kaitiman ng pagkatao mo. Gagamitin mo si nanay. Para ano? Para matakasan mo yung mga kasalanan mo? Tapos, iiwan mo siya. Sasaktan mo yung nanay ko. Kasi hindi mo naman siya mahal. Bakit ko siya mamahalin? Eh, di ba nga siya yung nagtapon sa akin? Hinding-hindi ko siya mapapatawan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa niya. Parehas naman pala tayo ng nararamdaman eh. Naging ina ka rin ni Mookie. Kaya lang hindi ka kagaya ni nanay na pinamigay yung anak niya. Hindi talaga. Pero pinahihirapan mo naman. Anong pagkakaiba ng kasalanan ni nanay sa'yo sa kasalanan mo kay Mookie? Ikaw, pinamigay ka ni nanay para mapabuti ang buhay mo. Si Mookie, kasama mo nga siya pero pinahihirapan mo siya. Mas masahol pa yung pinagdaanan ni Mookie kaya hindi ko makita sa puso ko yung magpapatawad. Mabulok ka dyan sa kulungan. Umalis ka dito. Ayokong makita yung pagmukha mo. Umalis ka dito! Huwag ka mag-alala. Hindi mo ako madalas na makikita dito. Kasi mabubulok ka na sa seldam yan. Hinintay niyo pa talaga ako mapagdiskitahan ng mga kriminal na to bago kayo dumating. Sorry, Olive, natakot kasi ako baka pati ako huliin ng mga pulis. Tapos nabalitaan ko pa sa kanila na kapatid niyo daw ni Jade si Emma. Hindi ba dapat ayusin niyo na lang yung gulong to? Magkadugo naman pala kayo eh. Pwede ba? I don't wanna talk about that. Attorney, what can you do for me? Paano mo ako mailalabas dito? I'm sorry, Ms. Cabaras, but the charges against you are non-bailable due to the severity of these accusations. What? However, we're exploring possible legal strategies. Nag-usap na rin kami ni Astrid tungkol dito. May naisip na kaming defense, Olive, para hindi ka makulong. What is it? Sinabi sa akin ni Astrid ang tungkol sa condition mo, ang Munchausen syndrome by proxy or MSBP. We're considering this as a potential defense para hindi ka na makulong. Sinabi sa akin na attorney na pwede daw natin gamitin yon para maka-establish tayo ng grounds for a plea of insanity. What? Gusto niyong sabihin sa kanila na baliw ako para makalabas ako dito? Hindi ako baliw. Olive, we have no other options. Fine. If you're going to use that excuse, will I be free? Makakalabas pa ako dito? You'll be transferred to a mental health institution. That's the same! Nakakulong pa rin yun. I want to be out of here. Gusto ko nasa labas ako. Gusto ko makita si Mookie. Olive, yun lang ang pwede natin gawin sa ngayon. Kanina pa nandito si attorney. Magsisimula na rin yung arraignment mo. Be honest with me, Astrid. May pag-asa pa bang mabawi ko si Mookie? I don't know.
But with all the charges stacked against you, mukhang malabo yung gusto mong mangyari. Hindi ko kayang mawala sa akin si Pogi. Olive! Sige! Sige! Subukan niyong lumapit! Masasabugin ko ang ulo ng babaeng to! Olive! Olive, ako na lang yung kakampi mo. Pinalikuran ka na lang lahat. Olive, parang awa mo na. Bakit ginagawa mo to? Wala akong pakialam! Kayong susunod. Kung hindi, pasasabugin ko yung bungo nito! Olive, kaibigan mo ako. Nakalimutan mo na. Wala akong pakialam! Huwag kayong lalapit! Subukan niyo! Kung makikipag-cooperate ka ng maayos, hindi ka masasaktan. Tama na, Kailangan ko lang makalabas dito, Astrid. Ano ba pumasok sa utak mo, Olive? Huwag kayong lalapit! Tinatalo mo! Huwag kayong lalapit! Pasasabugin ko ang utak nito babaeng to! makinig kayo sa kanya. Parang awa niyo na. Huwag kayo magkakamali. Babalintan ka na kayo, Olive. Olive! Olive, ano ako kung gawin niya? Iwan mo yung baril na yan! Please. Mali, kilala ko si Olive. Babalilin niya ako. Tama. Nay! Ako na po bahala kay ate! Ate! Nay! Nay! Ay, Baka mapahamak si nanay. Halika. Emma! Halika, kapit tayo! Akin na yung susi! Alis! Ano ba? Olive! Ay, Olive! Tigil, tigil! Ah! Jade! Anong ginawa mo sa kapatid mo? Alis! Kahit kailan talaga sagabal ka sa mga plano ko, alis! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan ng kapatid mo. Huwag mong sasaktan si Jade. Jade! Anak, gising! Olive! Lola! Lola! Okay! Ay! Ano si Olive? Si Jade walang malay! Habulin natin sila. Baka mamaya ko itong gawin ni Olive kay Jade. Sige na. Habulin niya si Olive, tumakas siya! Hindi niyo ako makuhuli. Kung mamamatay ako, sisiguraduhin kong mamamatay ka rin. Dahil pakialamera ka! Traidor! Sa bagay, sabi nga nila, di ba? Kambal tayo. Ibig sabihin nun, magkaduktong ang puso natin. Sabay tayong aalis sa mundong to. Ate, please! Tigilan na natin to, ate! Ate! Ate, tama na! Ate, tama na! Kahit saan ka magtago, hahanapin ka ng batas! Hindi sila titigilan ka, hindi ka na babalik sa kulungan! Wala akong pakialam! Ate, please! Tigil na natin to, ate! Ano ba nangyayari sa'yo? Ako to, si Jade, yung kapatid mo! Sabay tayong lumaki, ate. Malalim yung pinagsamahan natin. Ba't mo ginagawa sa akin to? Bakit ngayon mo lang naisip yan? Magkasama tayong lumaki, di ba? Dapat magkakampi tayo, pero anong ginawa mo, ha? Kinampihan mo sina Emma! Ate, buksan mo naman yung puso at isip mo. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Dan, wala sila dito. Baka nandun sila. Puntahan natin. Tara. Alam ko kung gaano kasakit para kay Aling Ligaya ang ipamigay tayo. Pero kinailangan niyang gawin yun, ate, para mabigyan tayo ng magandang buhay. Mas pinili niyang mapalayo sa atin para siya na lang yung mahirapan. Mas pinili niyang bigyan tayo ng magandang kinabukasan, ate. Naging isang ina ka din. Alam mo kung gaano kasakit ang mawala ng isang anak, ate.
Lalo na ngayon na wala na si Muki sa'yo. Pag sumuko ka, ate, mas magiging magaan ang lahat. At pangako namin sa'yo na hindi ka namin papabayaan sa laban mo, ate. Sasamahan ka namin kasi may pamilya na tayo. Hindi na tayo malulungkot, ate, kasi may nanay na tayo. Nandito na yung totoong nanay natin, ate. Lola, huwag na po kayo mag-alala. Panigurado okay lang po yun sina Mami, si Tita Jade, si Nanay, tsaka si Tatay. Okay lang po yan. Sana nga. Mag-alala. Sana nga maayos lang sila. Sana lang may magkasundo na sila. Wala nang masasaya pa sa isang inang katulad mo, kundi yung makita yung mga anak niya nagkakasundo. Tumigil ka. Kung hindi, iyahampas ko sa'yo to! Please, ate. Please. Please, tumigil ka na, ate. Maraming nagmamahal sa'yo. Nandito kaming lahat. Mahal ka namin. Tama na, ate. Tama na. Wala akong ibang kailangan kung hindi si Muki. Si Muki lang ang pamilya ko! Pero dahil sa'yo at sa pangingialam niyo ni Emma, tuluyan siyang nawala sa akin! Sumusobra ka na, ate! Bitawan mo! Wala ka pang napapatunayan! Wala kang narating sa buhay, hindi kagaya ko! Oo, naging doktor ka lang sa pangarap mo! Pero ate, sinuway ko man na mami at daddy, naging masaya ako sa mga choices ko sa buhay! Eh ikaw, ate, ha? Masaya ka ba? Pinuno mo ng galit at resentment ang puso mo, kaya tingnan mo kung ano nangyari sa'yo! Ah!